Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na hindi nga makakawala itong si Kuting ng Norte dahil ang kanyang tauhan ay talagang sumuko na rin sa otoridad at magbibigay nga ito ng matinding ebidensya laban sa kanilang mga katiwalian. Ayon nga sa sumuko na tauhan ni Kuting ng Norte ay handa siyang maparusahan at handa siyang makulong dahil nga talagang kabalbalan ang kanilang ginagawa sa pamahalaan at sa bansang Pilipinas. Ngayon nga ay talagang haharapin niya ang katotohanan dahil hindi niya na masikmura na naghihirap ang taong bayan sa bansang Pilipinas. Ngayon nga ay magkakaalaman na kung marlulusutan pa ito ni Kuting ng Norte. Dagdag ng maraming netizen na sana ay hindi muling magpabayad ang mga judges na may hawak nga sa kaso ni Kuting ng Norte. Ngayon nga ang nakakalungkot na katotohanan na nangyayari sa bansa natin ay tumatanggap na lamang sila ng salapi dahil talagang nagiging walang kwenta ang batas ng Pilipinas. Ngunit ayon naman sa mabubuting judges na may hawak nga sa ibang kaso ni Kuting ng Norte ay hindi sila magpapabayad dahil meron silang dignidad at prinsipyo. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. This is about our future. Tapos ang lalahok, 1 million? Ay, naku, walang kwenta. Oh, walang kwenta. Ang ano dyan, we have to show that we care. So, tomorrow, magpakita kayo, you care. I care, you care, we all care. This is our country. Isipain natin yung mga mga kriminal na yan. Ano natin? Manindigan tayo. Protektahan natin yung katotohanan. Okay? Kontrolin niyo yung galit niyo, ha? Kontrolin niyo. Hanggang sa punto na may tumayo dyan na putang ina mga kayo. Yun, doon kayo ilabas niyo yung galit niyo. Maingay yung aso. Good evening to all. Support our freedom and BRC cause so that we can see that our fellow... Mami, gustong lumabas, gustong umibak. Si Jayka. Hindi ho, gustong lumabas. Thank you. Pasensya na kayo. Disturbo. Adsaral Bani. Mga Cavaliers and Lacans are tolerating corruption. What a shame. O nga eh. Ilan lang yung nakikita mong kabalyero eh. Mabibilang mo eh. Kaya nga nag-roll call ako eh, ng isang vlog, di ba? Roll call. 1970s. Ay, Colonel Onasan. Colonel Onasan, anong position mo? Sir Greg. Anong position mo, Sir Greg? Former Senator Honasan, class 71, yung mista mo, si Senator Lacson, ganun. Magkabista ba kayo? Kampi ka doon kay Senator Lacson? O Senator Lacson, kampi ka dito sa Senate ng Taong Bayan? Kung you be there. You stand up also. As a former senator, as a PM mayor, as a baron of your class. You represent your class. Or you represent your group. Tulong-tulong ba? Sayang kasi yung pinagsimulan nyo, sir. Pinagsimulan ng mga Pilipinong mga sundalo noon, 86. No? Sayang eh. And then mauwi lang tayo sa ganito. Once a revolutionary, always a revolutionary, di ba? So, Sir Greg, Ninong Greg, punta ka doon. Pasensya ka na, sir, ha? Sorry, sir. Sorry, sir. Pero punta ka doon. Support ba sa mga senator? As by a former senator, by a former revolutionary, by a former rebel leader. Suportahan lang para lumakas ang loob ng mga tao.
Ako'y nananawagan kay Senator Greg Honasan, punta ka doon. Punta ka, sir. At mga PA Mayor, punta kayo doon. Let's divide the line. Saan ba tayo? Sa taong bayan ba tayo? Sa bansa natin? Let's divide the line. This is not about Duterte. This is not about... kita nyo nga si Duterte, hindi nga ano eh. Ang ano dito, ang pinag-usapan dito yung katotohanan. Ninakawan tayo. Gusto lang natin makalaman kung ano yung katotohanan. Yun yung issue, no? Hindi to issue ng presidential elections 2020. Matagal pa yun. Ang issue dito ngayon is yung may nagsasalita, nag-deliver ng pera. Merong mga nagsasalita, may mga paldo-paldo ng mga ng mga maleta, nilagyan ng laman, binilang at alam nila at dineliver kung kani-kaninong tao. Ang masama niyan, from the president down the line. So, hindi ba tama lang na madinig ng Senado ng Blue Ribbon Committee? Hinaharang eh. Hinaharang eh. So, nabababoy yung institusyon. Tanong, papayag ba tayong mababoy yung totally ang ating Senate? Bakit tayo papayag? Hindi, di ba? Papayag ba tayo na itago yung katotohanan ng nitong mga magnanakaw na to? Saka nakakita, kabila, Blue Ribbon Committee o Red Ribbon, sila, chairman nila doon, si pangalan nun, si Tulfo, na-implicate eh. Tumanggap daw eh, ng maleta. Sabi dito sa ng 18. Pagka ganun, bakit gagawin yung Blue Ribbon na committee head yan? Implicated eh. So lahat ng imbestigang gagawin yan eh, tatago niya yung sarili niya. Di ba tainted? Saan yung transparency? Saan yung ano? Kaya nga, something is mga kabalyero, mga totoong kabalyero, mga warm-blooded na mga kabalyero, yung totoo, kaya may rayuma kayo, matanda na, lumabas kayo sa lungga nyo, pakita nyo na mga PA mayor, non-PA mayor, no? Mga reserve, mga integri, mga CAD, mga dating sundalo, no? Whatever the branch of service, o whatever is government service, nandun kayo, Bureau of Fire, Bureau of Jail and Management, lahat kayo, labas kayo. Labas kayo. At kung ito'y mag-elevate into something, General Bantag, bumaba ka na. Bumaba ka na. And then, para sasabihan namin yung PNP, bigyan ka escort. Dali mo yung tropa mo, dali mo yung mga security mo, mga igorot, mga ibang retired. Dali mo sila, baba mo para safety ka. And then para diretso ko dun sa Muntinlupa. Sa akin, kung ako lang masunod Ngayon, kung kinontra yan ng iba, aawayin ko. Ang dapat kasi, matakot kayo. Gusto ko matigil yung droga dun eh. Yan na naman yung droga eh. Tapos gusto ko, repository ng lahat ng mga magnanakaw na makukuha ng taong bayan, dadalin doon. I-turn over lang sa pinakamalapit na police station, tapos dalhin doon. Kayo mga police, pagka tinurn over sa inyo yung tao, pare-receive yun, ha? Pagka nawala yung tao, puta na, bitay kayo. Kaya huwag kayong kunyari, bibigyan kayo ng paldo, isang maleta nitong mga tarantadong to. Hindi, mabibitay din kayo. Kasi kung ako man na nakahuli ng isang politiko, kung ako mismo nakahuli ako ng isang politiko, okay, ang grupo ko, i-turn over ko sa pinakamalapit na police, na station, no? Kunyari, Police Baguio. I-turn over ko, and then, pirmahan tayo. Tinurn over ko. May pumirma, may nag-receive. So, may resibo ko. Pag kayo nakatakas, ang putya. Tsaka coordinated yon. May travel time. Kunyari, how long will it take from, kunyari, Baguio to Muntinlupa? I-receive dun eh. At pagka hindi dumating yon at kung sasabihin nyo nakatakas, ay puta na, bitay kayo. Bibitayan namin kayo. Kung ako masunod, hindi ako magpapatawad eh.
Pagka kayo gago, gago kayo. Wala na, yung mga kagaya na yun, hindi na dapat dumami. No? Ito nga, sa totoo ba, dapat ba yung mga bendalo na yan, puta ng mga bendabid na yan hanip yung mga yan. Nakakagalit kaya nga tayo na-stress Ay. Interpreting the law to their own advantage. Rina Dataro, Sir, Matibag will sue the senators who will hold the Blue Ribbon hearing tomorrow. Ang tapang na tao, no? Protektahan natin yung mga senator. Gusto nyo maging revolusyon to? Gusto nyong mauwi ito? Nako, ang gusto lang ng tao, madinig yung katotohanan. Yon ang gagawin ng mga senator. Ano mali doon? Ay, susunin nyo. Matibag. Nagkakamali kayo. Huwag kayong tumapak sa alanganin. Huwag kayong tatapok sa alanganin because you will usher in a revolution. A Philippine Revolution. Hindi nyo na kayang intimidate ang taong bayan. Maglabas kayo ng baril, maglalabas ng baril ang taong bayan. Kahit kutsilyo. There are so many Andres Bonifacios in this time, in our time. When Andres Bonifacio was, nag-iisa siya noon, at nagpunit siya ng sedula, etc., etc. And he led the revolution. This time, maraming Andres Bonifacio. Matakot kayo. And this time, yung mga Andres Bonifacio, may mga baril pa. Sila itaklang noon. Ano kala ninyo matapang ngayon? May ganyan-ganyan kayo? Yung mga tao dito, tignan nyo nga yung tignan ninyo yung EPU. Ilan ang lisensyadong baril? Luzon, Visayas, Mindanao, ilan? Lisensyado yun. Yung mga unaccounted for, those firearms, million yun. Alam nyo kung nasaan yun? Ang dami dyan sa Batangas, Laguna, Cavite, na baril. Ang hina na intel nyo Sipin nyo yun. Ang gaganda pa ng mga baril. Huwag kayong magkamali. Huwag niyong tinatakot ang taong bayan. Your time is up. The truth will come out. We, the Filipino people, the sovereign Filipino people, will protect the truth. Gagagawin yung mga senator, they will be forced to stand up. If they stand up, tapos kayo. Isipin nyo, mga bobo. Isipin nyo. Hindi pwedeng brusko-brusko ninyo. Mayayari kayo. Kung mahal nyo si Marcos, mag-isip-isip kayo sa kilos nyo. Your time is up. Kaya sabi ko, mag-resign na lang kayo kung gusto nyong masalbay sarili ninyo at yung mga pamilya nyo. Isipin nyo yung pamilya ninyo. Hindi kayo patatawarin ng taong bayan kasi yung pamilya ninyo nakinabang sa pera ng taong bayan. Bibitayin din niya ng tao, sabi sa inyo. Mabibitay din niya, kundi kaya dadalhin yung pamilya ninyo kung mahal ninyo. Dadalhin niya sa isla. Kawawa ang pamilya nyo. Tingnan po tayo na. Ang tatapang ninyo, tingnan ko. Kung mahal niyo yung pamilya nyo, alisin nyo na lang. Samahan nyo na lang, mag-resign kayo. Tapos, wala na kayong koneksyon Pero, hintayin nyo na hahagupitin kayo ng taong bayan. Hahabulin kayo. Nakinabang kayo Kaya ang pinakamaganda niyan, isolid nyo na lang lahat. And probably, you will get a life sentence when there is a death penalty in place. The people will not care kung kahit 100,000 kayong patayin sa Luneta. Ganong kagalit ang ginawa niyo sa tao. May mga namamatay sa flood control. May mga Pilipinong hindi matubos yung mga pasyente sa ospital. Walang gamot Kinuha nyo Pera ng pilit, magkago kayo. Tapos kayo aangas-angas. You brought the situation. And you are now reaping what you planted. Huwag na kayong maangas. Pwede ba? Gusto lang ng taong bayan madinig yung katotohanan. Ba't kayo takot na takot sa katotohanan? Ikaw, bakit nyo haharangin? Ibig sabihin, kasama kayo. Yun ang isipin namin. Pagka kasama kayo, pag-ikot ng kulong, yari kayo sa amin. Hahabulin namin kayo.
Hindi pwede yung pairali ninyo na ano. Pagka manlabang kayo, bambo abutin nyo. Kaya huwag kayong masyadong mayayabang kasi yung kapangyarihan ninyo galing sa amin. Ha? Galing sa taong bayan, in-appoint lang kayo, hindi nga kayo elected eh. Kung yung elected nga, galit kami. Kayo pa, na-appointed. Kaya mag-ingat kayo ha. Wala kayong bastos kayo sa taong bayan. People, get ready. Tomorrow, be alert. Sabi na may love. Nazik. Kaya yun, mag-declare sila ng martial law. Kung gusto silang mag-declare ng martial law, lalo silang mayayari niyan. Kasi hindi ako naniniwala sa martial law, hindi ako natatakot sa martial law. Mag-declare sila ng martial law, puta, nalalaban ako. Ganun lang kasimple yan. Tatakutin niyo ako martial law? All government authority emanates from the people. The power of Bongbong Marcos to declare martial law came from the people. Uy, tayo yun. Tayo yun. Kaya sabi ko sa inyo, Bongbong Marcos, when he declares martial law, SFGF will undeclare that order. Belay that. Belay that. Okay, maniwala dyan. SFGF will stand firm and undeclare that martial law. Para sa sovereign Filipino people, SFGF will be the one to declare a sovereign people's martial law. Tignan ko kung di kayo nayari ngayon. Matakot kayo. At yung taong bayan na magiging kakampi. Kaya nga, maghinay-hinay kayo sa mga balak ninyong maitim. Maghinay-hinay kayo. Tatakutin nyo kami. Meron kayong barel, tantado. Meron kaming mga tirador. Meron kayong mga armalite, may mga barit kayo. Meron kaming tirador. Parang larumbuko, no? Wawa naman. Wawa ka naman. Oh, sige. Okay. Bangag only option is to declare war against China. They say there will be a special session. Yeah. Johnny, didn't Virus say he was willing to serve because of his love for the country and he wants to be president? God, because he will accept unpaid governance. Maraming salamat sa mga comment ninyo. Uy, 1-2 na tayo. Thank you. EDSA, the BRC hearing. Correct, Leticia Scott. Mga kababayan, suporta doon. Yung mga karatig, labas kayo, punta kayo doon, mga kababayan. Maraming salamat. Kay La Famiglia sa Roma. La Famiglia sa Roma. Okay. Italiana. Well said. We support all the way from Finland. Maraming salamat, Ron. Thank you. Kaya, attempt, mga kababayan, attempt. Yung mga nandyan. Ako, I will attempt, mag-attempt ako. Hindi ako makakaano bukas. Kaya ginagawa ko na yung aking individual responsibility. SFGF, nandun bukas. No? May instructions na sa SFGF. May pasyente ko, ayan lambot na lambot, kawawa Mainit Mainit ka. Initan ka ba? So, ayan. White ribbon or telang puti para ibibigay ninyo doon sa mga sasalubong sa inyo. Saan ba kayo? Sa taong bayan o kay Bangag? Kami nagpapasweldo sa inyo. Kakampi nyo dapat kami. Kayo nagtatanggol sa amin. Itong choice nyo, suit nyo o hindi nyo suit, nasa inyo yan. Pagka binigay namin sa inyo, ayaw nyo isuot, okay, walang pilitan. Pero pagka dumating sa pag-ikot ng gulong, then we know kung sino yung kakampi at hindi. Di ba? Ganun lang. Kaya kayo sa AFP-PNP, yung discern. By now, you should know, saan ba kayo? Sa taong bayan na ang kagustuhan ay katotohanan, sa taong bayan na ang gusto ay hustisya, accountability, at magandang kinabukasan, pananagutin lahat ng magnanakaw? O kayo doon sa kabila, pinaprotektahan magnanakaw, hugas kamay, hinaharang ang mga nagsasalita.
inaharang pag-expose ng katotohanan. So, paano? Mamili kayo. Ganun lang. Choose a side. Choose a side. And the best side is, the Filipino people. That's the best side. Not Marcos, not Duterte. The Filipino people. It just happens that constitutionally, Sara Inday is the next in line as the constitutional successor. May batas tayo eh. May constitution tayo. Kaya kung hate ninyo si Inday, kung galit kayo kay Inday, di kayo naniniwala kay Inday, mahinaya si Inday. Pangit niya si Inday. Ganon-ganon. Kleng-kleng bang-bang. Sabihin nyo lahat ng gusto nyo sabihin, pero nag-iisa ka, o dadalawa kayo, o 5 kayo. Mas maraming Pilipino ang naniniwala kay Inday. Majority eh. Kaya, hintayin nyo yung 2028, huwag nyo iboto. Hintayin nyo. Yun yung ano dyan. Ngayon, kung kunyaring may magkakaroon ng ibang tugtog, ibang direksyon nito, let's see how it will unfold. Bahala. Ang langit kasi talaga ang may control niyan eh. No. Ay, nako, ang gulo ng Pilipinas talaga. Sakit sa ulo. Okay. Thank you Thank you. Biana Faye Varga, maraming salamat. No. Okay. Like, okay. Siyempre may mga aso eh. Biana Faye Varga, don't delay any longer. There are brave people fighting for... Yun nga eh. Yun nga nakakaano eh. So, wag natin sayangin yung lahat ng kilos, lahat ng attempt, lahat ng kontribusyon ng mga taong lumalaw at tumatayo. Nagsasakripisyo, some are risking their lives. Kami yun, no? Sila General Pokis at yung iba dyan ng mga military men at yung mga civilian, no? Yung mga Duterte riders, lahat yan. Na buo ang loob, tumatayo. Yung mga maisog, no? Yung tama ba sabihin ko? Basta yung mga grupo, no? Ibabang mga grupo. Kaya, huwag natin sayangin. Basta ang sa akin, ang peg ko lang, gusto ko madinig yung katotohanan. Kaya yun ang ano ko, gusto kong suportahan ang senator, suportahan ang BRC, suportahan si Marcoleta, bring out the truth. Suportahan itong mga dating sundalo, bring out the truth. We deserve the truth. We are hungry for the truth. So that kung ano man ang gagawin namin, desisyon na lang namin yon. Bring out the truth. We need the truth so that it is needed so that we can determine kung ano yung susunod nating gagawin. Bibitayin ba natin itong mga to? Putang ina mga to? Hahantingin ba natin? Etc. etc. Pananagutin natin? Etc. etc. Doon sila takot na takot. Dito may ginagawa nila, ginagamit nila lahat ng resources ng government para pigilin. Kaya dyan sila nagkakamali. Inaamin na nila na may sabit sila. Okay. My love, those guys won't be going home, sir. Patience equals patience, perseverance. Hazel Aquino, ngayong gabi, Crocodiles Marathon hearing, no answer that they did not say General De Leon. Yan. Marathon hearing, no answer that did not say General De Leon. Fix. Jennifer Kadung, prepared for the last cry toward freedom. Don Donaire, yes sir, there should be no death after speaking to all the witnesses. That's where RevGov is going to, Luis Santos. Nerishera. Sir, good evening. Go, sir. If I am in Luzon, I will come with you, very present admin, but I am here in Mindanao. MNLF, I am, sir.
Ay, basta okay lang. Ang ugnayan lang natin pagka kailangan kayo, pagka gumulo to, pang ano kayo, pang huling, pang ano kayo, yung pang, pang ano, tawag dito, kicker. No, kicker. Akala nila, labas na lahat ng bara, may pang alas pa tayo. Yun. Kayong mga MNLF, MILF, no? Lahat ng FF, mga BFF. May kausap ako sa grupo ninyo, yung high ranking. Ay ko, takira, ang tatanda na natin, Diyos ko. May yung kay chairman. Gusto nyo, mamamatay tayo pare-pare, di pa tapos tong gulo na to. Ang gusto lang naman natin, umasenso ang Pilipinas pati ang Mindanao na yan, masenso Yeah, we better, ang laki ng Pilipinas, we better think of something. Ang gusto natin, lahat ng Pilipino mayaman. O di dapat lahat ng Kristiyano, lahat ng INC, lahat ng Muslim mayaman. Pilipino Lahat tayo. We want to own everything. Kuryente, tubig, internet. We want to own all the minerals, no? So, lahat gusto natin tayo, mga zero billing sa health. So, regardless ko kung saan ka, Luzon to Tawi-Tawi, okay, nasa abroad kang Pilipino. Hindi mo kailangan yung sagot ng taong bayan. Sipin mo, 120 million people backing you up. Di ba ang ganda nung samahan na yun? 120 million Filipinos backing you up financially. Hanep, di ba? Hindi dapat ganun ang thinking natin Puta, di mo po problemahin na, puta na, kailangan ko ng 1 million para sa ospital. Ay, hindi. Nandiyan ang Pilipinas. Piso-piso lang yun. 120 million. Kung di may 120 million, kayang magkano ang gastos niyan? 1 milyon Pilipino lang ang maglabas ng piso-piso, de meron ka ng 1 million, di ba? Kaya nga, if we have it na we're united, and then we can dangle it nga pala. Nyari, ito yung we can dangle it, okay? Ito, mga kababayan, ang kontrata, ang batas, kunyari, gumawa tayong batas, na nagsasabi, full medical, libre tayo lahat, zero billing tayo, sagot ng taong bayan, etc. Provided, hindi ka drug addict. That's one way to kill the market. May bumibili. Lahat ng perks nating ibibigay sa ating mga kababayan, kunyari, libreng kuryente, no? O subsidized, etc. Pera na in-expect after 20 years of paying taxes, balik sa iyo lahat ng pera mo na binigay. So, in-encourage mo yung magbayad ng taxes for savings lang yun. Habang ginagaya ng gobyerno, after 20 years, maraming salamat, ito na yung pera mo. Para ka na nag-for savings. Dapat ganon. At may dagdag pa doon. Wait, there's more. Pagdating ng at a certain age, pagdating mo ng 40 years old, bigyan ka ng 20 million, ng $2 million, no? $2 million. May project tayo, kunyari, ganon. Na walang, sipin mo at age 40, may $2 million ka, 120 million. Pucha, yaman mo. Punta ka, may passport ka, kahit saan bansa, papapasukin ka Bakit? Doon mo gastusin yung pera mo, sasabihin nila. Respected ang Pilipino. Pero, merong catch. Ikaw gago ka, criminal ka, mapurpit yung ginagawa mo. Pag ikaw, drug addict ka, mapurpit yung mga benefits na yan. Pag ikaw, etc., troll ka, CPP, NPA ka, etc., enemy of the state ka, enemy of the Filipino people, forfeited yung mga perks na yan. Bahala ka sa buhay mo. Wala kang zero billing, wala kang pera na makukuha, wala lahat yan. Because you are bordering on not being a Filipino. Sakit sa ulo ka ng bansa Pasasakitin mo yung ulo ni Inday Sara Pagka kumulubot ang mukha nun, malasin ka sa amin. Ewan ko. Ay, nako. Uwi na lang tayo. Basta bukas, suporta kayo. Mga kababayan, suporta kayo. Maraming salamat. Neris.